Pwede na tayo maupo. Mukhang malamig. Okay, hanap lang kayo ng inyong best na place. Okay, welcome once again to 211 Ministries. At ito ang pang-apat na linggo natin, series number 4. At magtatapos na tayo. Ay, nakaka-excite. So, once again, welcome to 211 Ministries sa ating mga nanunood din sa online. And welcome ang 211 Ministries, meaning to say that every knee shall bow. From Philippians 2:11, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Kahit baha, luluhod yan sa harapan ni Jesus. Mga problema, mga issues sa buhay, luluhod lahat yan. Kaya nga yung mga taong tumatanggi kay God, may mga issue, ayaw lumapit kay God, every knee shall bow, even Satan. Even the problem of the Philippines, every knee shall bow. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Tuloy na natin ang ating, by the way, paalala ko lang sa inyo, sa August 18, anniversary na natin, palakpakan naman natin first year anniversary. Ayan, tumutubo na ang 211 Ministries dito sa Mandaluyong City, and God willing, itong year na ito, or maybe the first quarter of the 2025, meron na tayo sa Cubao or Antipolo. God willing. So, ganyan. First year anniversary, 3 p.m. yan, 8/18/24. Kung kayo ay nasa malapit sa area o kaya sa mga nanonood sa ating sa Facebook page natin, ini-invite namin kayo. Para hindi kayo maligaw, i-type nyo lang sa Google Map, 211 Ministries, Mandaluyong, at ituturo kayo dito sa Tangko Building. Yan, okay. First year anniversary. Kaya, congratulations, naka-1 taon na tayo. At bago tayo mag-1 taon, tinamaan tayo ng baha. Okay. Wala naman nasira sa gamit natin. Buhay pa rin tayo nagpupuri. At ang gagawin natin, mayroon pala yung coach ni JR sa kaniniki. Okay, nag-swimming. So, minsan kailangan din natin ng baha for free car wash. Tama, Nikki? So, for free car wash. So, nag-free car wash sa kanila ngayon. So, naka-overhaul ang kanilang si Ate Livina ngayon. Okay, tuloy na tayo sa ating viral goodness, the last topic for the month of July. Once again, alam natin ang problema ng Panginoon. Actually, problema ng Panginoon ang kasalanan ng mundo, yung mga issue dito, yung kaligtasan ng tao. Pero tinawag tayo para isali na abutin natin ang magulo ng mundo, yung puno ng vandals, yung kanyang temple of the Holy Spirit, dinumihan natin. Pero si God, tumatawag siya. Ang strategy lagi ng Panginoon ay tao. Kaya niyang baguhin ang earth. Kaya niyang ingatan ito lahat kung paano man kailang naisulat niya sa Bible na tao ang kanyang strategy to reach out this world. That's why yung fruit of the Holy Spirit na goodness dapat maging viral, may abot natin. Magsisimula siyempre sa atin. Okay? Once again, kung titingnan niyo yung foil dyan, kaunting hugot lang na yan, pwedeng maging malinis ang earth. Kailangan lang maging cooperative tayo to reach out this one. Anong purpose natin ito? Lagi nakadikit tayo sa ating purpose para alam natin kung anong ginagawa natin. Lagi kong ito sinasabi, patamaan man natin ang patamaan ng mga tao, wala pa rin. Ang calling natin is to spread the good news of the kingdom. Rather, na patamaan natin, sino man ang gusto mong patamaan, tatamaan talaga lahat yan. Kasi ang tao, puno-puno ng graffiti. So, kung bawat isa sa atin may mga graffito, ganun pala yun, ang singular pala nito, graffito. Kasi kina Denise ito sa kina Ria, doon to sa probinsya nyo, sa Italy. Graffito. Ang plural pala nito ay graffiti. Dadagdag ko sana ng S. Ganun nga. Taga sa inyo yan Okay. So, tingnan natin ang purpose nito. The purpose of this series for the month of July is to study the principle behind the kingdom of God's goodness which only righteous believers can produce. Remember, ang Holy Spirit, hindi siya nakipag-fellowship sa wicked. Kaya kung saan siya namumunga, doon lang sa mga righteous. And to understand the reasons why we need to start this ministry small. Huwag natin simulan ng malaki. Kaya makita nyo, sa 211 Ministries, ang church planting, 1 tao lang. Hindi mo kailangan mag-crusade, gawin mo lahat na napakagastos. Start small, like a virus. Yan. Then, ang ating verse na ginagamit dyan ay yung Galatians chapter 5, 22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. At i-announce ko rin sa inyo, next week, August na, at pag-uusapan naman natin ay acceptable faithfulness. Yan. Hindi lahat ng faithfulness, tanggap ni God. Kaya kung gusto nyo maintindihan yan, magkita-kita tayo next week. Pag-uusapan natin itong goodness, kasi nga itong goodness, kailangan ng tao. Nakalagay sa Bible yan, hindi natin pwedeng burahin. Pag sinabing goodness, kabutihan.
nasa loob. Pag sinabing kindness, kabaitan, nasa labas, yung ginagawa natin. Kaya goodness is the inner motive or inner desire, the source of our outward action that manifests in our kindness. Yun yung kabaitan natin. May mga taong mababait pero hindi mabuti ang kalooban. Diba? Tandaan natin, kaya gusto natin kumpletuhin. Kaya ka nagiging mabait because God is working, the Holy Spirit is working inside of you. Tama? Kaya sabihin ko sa inyo, maraming scammer, maraming manluloko, maraming manggagancho. At ang mga yun ay mababait. Di ba yung mga mababait sa bahay ninyo? Mababait naman ginagawa nila, pero talagang wala sa kalooban nila. Ayan, kaya siguro alam nyo na yun. Kilala ni Alice yun eh. Okay, tuloy na natin ito kasi nakaka-excite ito pag-uusapan natin. At ito na ang last. So, naalala natin, desire God's goodness ng week 1 ng July. Desire God's goodness. Ito yung self-alignment natin sa goodness ni Lord. Anong ginawa ni Jesus? Then, second number 2 na nga. But second number 2, dapat second number 3. Okay, desire God's compassion na ginagaya natin si Jesus Christ kasi naman ang gusto niya. Do what I have been doing. Okay, desire God's compassion. Papaano siya na lahat ng himala na ginawa ni God, healing na ginawa niya, laging nauuna yung word na compassion. Yung working ng Holy Spirit inside. Kaya pag nag-work yun, kahit alam mo na galit ka sa tao na yan, you will minister to them dahil the Holy Spirit is working inside of you. Kaya nga, fruit of the Holy Spirit. Then last week, yung dalawa na yan, pinag-uusapan natin paano maging effective sa ministry. At ngayon, itong last week, pinag-uusapan natin, desire God's will to be done. Huwag lang yung hingas ko na maglilingkod ako sa Panginoon, make sure na iyan ay maging be done. Dapat na-accomplish talaga yan. At iyan ay patungkol naman sa ang bunga ay binalik natin sa may-ari ng puno para talaga natutuwa siya, may bunga. It desire God's will to be done. At itong pang-apat, ito ay para sa inyo, para sa atin. Kaya ako excited na ituro ito. Pastor, selfish ka naman yata. Yes, minsan kailangan natin maging selfish in a positive way. Kaya kung tatanungin niyo ako, pwede ba maging positive ang selfish? Pakinggan niyo ito. Encourage ko kayo maging selfish the godly way. Bago yun ha. Kasi tingnan natin ha. So ang selfish, alam natin. Pangit pakinggan yan. Pero tingnan niyo ito. Kung gusto niyo lang talaga maging selfish, i-bless ang sarili ninyo, pakinggan niyo itong mga verses na ito dahil pwede rin pala natin gamitin ang selfish the positive way. Okay? Tuloy na natin. So, series number 4, Desire God's Kingdom Standard. So, ang plano natin dito, kung paano natin pag-aaralan dito, paano natin i-redirect ito, fertilizing your faith with the fruit of goodness for healthy spiritual growth and for more and fruitful provisions. Okay. Naalala ninyo nung nagsimula tayo nitong last month, pinag-usapan natin na pag pinag-usapan natin ang fruit, hindi sinabi na but the salary of the Holy Spirit is love, joy, peace. Hindi rin niya sinabi that the income or the commission, di ba pag nasa real estate ka, pag nakabenta ka, may commission ka, but the commission of the Holy, hindi ganoon eh. Ang sabi niya, fruit. May connection ito na pwede tayo makakuha ng wisdom sa farming. Kasi farming technology, ang word na fruit. Diba? The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. So, lagi niyong naririnig sa akin dito na ang bunga ng isang puno ay para sa iba, para sa may-ari, hindi para sa kanya. Pero gusto kong sabihin sa inyo, noong 2010, nag-try ako magtrabaho at napunta ako sa agricultural work. At ang assignment ko ay nasa farm consultancy, nagtuturo ako papaano, ang gustong-gusto na topic ng mga magsasaka, papaano umani ng marami sa pagsasaka. Meron pa kaming teaching na paano maging milyonaryo sa pagsasaka. So, ganyan. So, papaano, ang pinakasikreto lamang sa pagtuturo ng pagsasaka ay yung makaani sila ng marami. Kasi yun naman inaasahan natin lahat. Ngayon, pag gusto mong umani ng marami, pag nagtatanim ka, selfish ba yun? Siyempre, design mo rin ang umani ng maayos kasi nakakapagod ang pagsasaka. Now, ang tinuturo ko sa kanila, so, fertilizer, ang tamang pag-apply ng fertilizer. At ang dapat na, ang pinaka-the best na fertilizer para sa pagbunga, si Sam, marunong to sa kasi meron silang fertilizer. Ang fertilizer na para sa maraming bunga ay ang dapat ang content, chemical content ay potassium. At ang potassium ay nasa bunga. Mangga, saging, di ba? Kaya yung bunga na yan, huwag mo itatapon kung yung maliliit na, wala nang bumibili.
at nabubulok ng iba, ibalik mo sa puno. Huwag mo itatapon kasi iyan ay pwede maging pataba sa iyong halaman, sa fruit tree, at pwede siyang umani ng marami. Okay? So, ang potassium na andyan sa bunga, libre. By the way, ang commercial fertilizer na may content ng potassium, yung 0060, kung sanay kayo sa may mga number na sako sa mga farmer, napakamahal niya. Nasa 7,000 na yata isang sako. Samantalang kung galing sa bunga, galing sa iyo, i-apply mo, libre. Kaya paalala sa inyo yan, gamitin natin. At ito rin ang pag-uusapan natin, i-apply natin sa sarili natin itong fruit of the Holy Spirit na goodness. Gusto kong sabihin sa inyo, please be good to yourself. Marami sa atin, we are bad to ourselves. At makikita nyo ngayon yan sa pag-uusapan natin. So start by doing good to yourself. Use the fruit of goodness from the Holy Spirit as fertilizer to be more fruitful in this life. So andun pala ang sikreto. So kung nagagamit mo yan sa iyong sarili, di ba, ginamit natin the first 2 weeks, ginamit natin yan para sa ministry. Ang 3rd week natin, last week, para pagpupuri sa Panginoon, ibalik natin ang fruit by obeying God. Tapos ito ngayon, gagamitin natin fruit of goodness para sa ating sarili. Hindi dahil gusto natin maging selfish, kundi kailangan mo rin, you have to be good to yourself. Dahil marami tayong kababayan, yun yung mga problema natin, mga graffiti na nasa katawan ng tao na we are not doing good. Kung yung first part natin, yung kasalanan, abutin natin sila, i-share natin ang gospel of the kingdom, kay Jesus Christ, yung mga bagay na dahilan na hindi tayo makapagpuri sa Kanya, those are graffitis, mga kasalanan. Then tayo din. At gusto ko lang banggitin sa inyo na ang paggamit ng fertilizer, hindi ibig sabihin, dahil may fertilizer ka, gamit ka lang ng gamit, dapat meron kang standard. Meron kang panuntunan. Na hindi lang banat ng banat. Kasi alam nyo bang, hindi ka pwede maglagay ng fertilizer kapag tag-ulan at tagbaha. Iwawash out ang fertilizer mo. Hindi ka rin pwede maglagay ng fertilizer na may mga damo, may mga graffiti na damo. At meron mga puno sa ilalim ng mangga, or kung ano man ang tanim mo, dahil sila ang kakain ng fertilizer mo. Silang unang tataba. Kaya yung mga magsasaka, laging tanong sa amin, Sir Dennis, bakit kapag nag-fertilizer kami, ang unang tumataba yung mga damo? Kasi dapat tinatabas yung muna, tanggalin mo yung mga graffiti. The same sa atin. Yung mga kasalanan, yung mga doubts, fears, at kung ano-ano, tanggalin natin yun so that we can do better. Kumbaga yung goodness mapunta sa atin. Okay? Ngayon, ang ating verse na gagamitin natin dito sa desired God's kingdom standard is Matthew 6:33. Ang gamit na verse sa Bible. But seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be given to you as well. Ano naman ang connection nito? Anong connection nito sa ating fruit of goodness? Ang gagamitin natin ito as standard. Katulad nga sabi ko sa inyo, may standard ang pag-apply ng fertilizer. Hindi ibig sabihin, lagay ka lang ng lagay. Dapat alam mo yung mga do's and don'ts. Okay? Pag sinabi natin standard, meron kang boundary. Kapag lumagpas ka dyan, sayang din lang yan. Okay? Kaya yung mga naglalagay ng fertilizer na gamit eroplano, maraming lumalagpas doon eh. Sayang. Kaya ngayon, ang ginagamit ngayon for fertilizing their plantations ay drone. Kaya katulad ng ganyan. Pag ano natin, si Felix yan eh, ipinopromote niya na yung drone para sa fertilizing. So, ngayon sa ating pag-uusapan, ano ang bagay sa buhay mo or issue sa buhay mo na payat at kailangan ng fertilizer? Okay, ayusin natin ha. Ano ang mga bagay na nakikita mo? Lack of finances? Itong dapat natin i-fertilize. Anong problema sa atin? Food supply, kulang tayo kapos, especially sa mga kababayan natin, mga katuwan-wan sa Masbate. Kulang ba kayo lagi sa pagkain? Yung shaky ang relationship, ang gulo lagi, nag-aaway-away, kailangan natin i-fertilize yan para tumaba. Then you have to do good. Doubts, fears, depression, low self-esteem, na lagi ang tingin mo sa sarili mo, ang liit-liit, nakakaya kasi ganito ako. Samantalang sabi ni God, ginawa kita na hindi kinahiya. Dapat ipagmalaki mo yan. Ngayon, yung verse na yan, yung Matthew 6:33, andyan na lahat. Andyan na lahat, kaya dapat pag-usapan natin. Okay, dandahanin natin. Series number 4, Desire God's Kingdom. Number 1, Seek the Kingdom Solution. Sa lahat ng problema natin, if you want to do good to yourself, you have to seek the kingdom solution. Not the solution by your ideas. Kasi marami na tayo, matagal na tayong tinatry natin isolve yung problema natin, pero tingnan nyo ang resulta ngayon.
Ngayon, kung hindi kayo napapagod sa ganyan, i-evaluate ninyo na walang resulta pala, so I have to stop this and go back to where the final decision, ang final result, may magandang result, doon ako. Nasaan itong kingdom solution? Nasa kanyang word or nasa kanyang laws? Nasa kanyang principles. So, may standard, may boundary. Ito yung do's and don'ts. Kaya kung nakita ninyo na ang dami nyo na ginagawa sa sarili nyo, kahirapan, relationship na issue, kung ano-ano pa man, sasabihin ko sa inyo, ito ang lalagyan natin ng fertilizer. Okay ba sa iyo, Nas? Try natin pag uwi mo sa Mindanao. Pwede mo sabihin ito sa kanila. Kaya ako, pag nag-minister ako, ganito lang, anong nakita ko sa isang bahay at anong kailangan nila? Yun ang kailangan ma-fertilize. Kaya hindi mahirap mag-minister. At maging sa sarili mo, alam mo kung ano ang issue nyo throughout this week at kailangan ng fertilizer. Ulitin natin ito dahil andito lahat yan. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given to you as well. Or in the King James Version, it says, and all these things will be added to you. Ngayon, alam nyo ba na itong verse na ito, nagpapakita rito na ang good news, kumbaga, ang good news is the kingdom of God. Ang death, burial, and resurrection is just the entry point to become you are the citizens of the kingdom. Now, lahat ng pangangailangan mo, either poverty, lack of finances, troubled relationship, mababa ang grades, lahat yan ay nasa isang place lang ang solusyon. Nasaan? It's in one place. All these things will be given to you as well. Alam ko magagaling din tayo magplano, pero kapag nagplano ka, ano ang kaya mong ibigay na all these things kayang isolve ng iyong paraan? Wala, di ba? So ito lang ang nagsasabi, kaya sundan natin itong sinasabi ng Matthew 6:33 dahil hindi lang ito kinakanta, hindi lang ito verse sa Bible, kundi ito ang solusyon ng mga problema na ang buhay natin ay may mga issue na kumbaga parang halaman na payat kailangan ma-fertilizer. Balikan ko lang sa inyo, ano yung issue natin sa buhay? Dito sa Pilipinas na lang, poverty, yung poverty mentality, financial scarcity, food supply, sickness, shaky relationship, fears, doubts, lack of faith, bitterness, depression, easily angered, low self-esteem, demon possession. Lahat yan na andyan sa kingdom of God. Kaya nga itong sinasabi ni Jesus, the kingdom of God must be preached to the whole world. We have to preach this dahil andito lahat ang solusyon. Kung ang good news ay nasa death, burial, and resurrection, kulang. Death, burial, and resurrection is just the process of your restoration to the kingdom of God. Kaya naandito lahat. Ang gusto ko sa good news of the kingdom, lahat andito. Salvation, your needs, relationship, healing ng iyong karamdaman, kahit may atake si Satan, andyan lahat sa kingdom. Ang kailangan lang natin, we have to seek. Seek the kingdom solution. Marami tayong pwedeng pag-usapan, pero dahil nga ang oras natin kaunti lang, pag-uusapan lang natin, magbibigay lang ako ng ilang example pa paano ginagamit ang kingdom of God as a standard para sa ating mga problema to apply fertilizer and doing good to yourself. Number 1, poverty and financial scarcity. Iklaro ko lang kasi every time na pag-uusapan ang pastor nagbabanggit ng finances, laging binabanggit at kini-question ng iba na, ay, alam ko na ituturo mo, prosperity gospel. Iklaro ko lang sa inyo mga kapatid na dito sa 211 Ministries, ang good news or ang gospel ay kingdom of God. The true good news is the kingdom of God. Itong pag-uusapan natin na finances or prosperity or abundance, ito ay benefit lamang kapag ikaw ay citizens of the kingdom of heaven. Diba? Ang tawag sa atin ay citizen of the kingdom of heaven. Kapag ikaw ay nasa Panginoong Hesus, tinanggap mong Panginoong Hesus bilang King and Lord and Savior. Sa inyo ng mga American citizen, bakit gusto natin maging American citizen? Because of the benefits. Hinahabol mo bang prosperity kapag naging American citizen ka? No, the benefits. So kapag ikaw ay isang American citizen, kasama na lahat yun. The same with this. If you are a citizen of the kingdom of heaven, kasama na ang benefits. Kaya pag-usapan natin benefits, not actually the gospel of the prosperity gospel. Kaya sa mga may question, isa lang ang gospel natin. Ang good news natin is the kingdom
of God. By the way, gusto ko mag-intindihan natin na ang Diyos natin ay covenantal God, Diyos ng kasunduan. If you are part of the kingdom of heaven, siya ay may kasunduan na tinatawag natin na Old Testament and New Testament. May gagawin siya at may gagawin ka din. Ganyan ang good news of the kingdom. Marami sa atin at marami ako nung unang naging Kristiyano ako, ang alam ko, because by faith, by grace, wala ka nang gagawin, si Christ lang gagawa lahat. So, meron akong question. So, parang wala na akong gagawin, wala na rin naman dumarating. Katulad niyan, sinabi sa Bible na si Jesus Christ ay namatay para sa ating kasalanan. So, para iligtas tayo, ibig ba sabihin ligtas na tayo? No. Ginawa niya ang part niya, gawin mo rin ang part mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas para So, iyan ang covenantal God. Iyan ang kasunduan na kailangan maintindihan natin so that we can know, we can understand how to fertilize ourselves. So, tingnan natin. Mga kapatid, sabi sa Acts chapter 20 verse 35, isasolve lang natin kung paano nagsosolve ng problema using the Word of God according to the standard of the Bible, standard of the kingdom. In everything I did, sabi ni Paul, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Tatandaan natin, kapag naka-receive ka, blessed ka rin. Pero more blessed, mas higit na pinagpala kapag nagbibigay ka. Klaro yun, di ba? More blessed. Ngayon, mga kapatid, ito yung problema natin. Ang Pilipinas ay may problema rito. Ayaw natin magbigay. Kapag ayaw mo magbigay, wala kang ibang ninanakawan kundi ang sarili mo. Kasi kung gusto mo maging blessed, ito sabi ko sa inyo, gusto mo maging selfish talaga, then give more. So that God can bless you more. Ayan yun, na kadalasan ang gusto natin, tanggap lang ng tanggap. Sabi ko nga sa inyo 2 months ago, ang mga magsasaka kapag umaani, nalulungkot kapag nagre-receive ng kanilang harvest. Why? Kasi mauubos yun eh. Mas masaya mga farmer kapag nagtatanim dahil may darating na aanihin. Ito rin ang sinasabi ni God. Kaya sa atin, kung bakit ang poverty talamak sa Pilipinas, kasi iyan ay sign na we are not giving. God cannot work in our finances. Kapag madamo tayo, wala kang ibang pinagdadamutan, kundi sarili mo. Kaya nga, pinag-uusapan natin, you have to be good to yourself, especially on the part of finances. Kaya ang poverty at poverty mentality, hanggat nakadikit sa atin yan, magiging problema talaga yan. Kailangan natin magbigay. Mga kapatid, alam nyo kapag katulad ng ganyan, hindi sinasabi na, magbigay ka dito, kaya ako tinuturo ito para magbigay tayo. Dapat maintindihan mo na kapag nagbibigay ka, hindi para sa iba. You are blessing yourself to be more blessed. Katulad na niya, nakaani ka ng buto, ng palay. Sige, itago mo yan sa inyong aparador. Tingnan natin kung hanggang saan aabutin yan. Kaya nga lagi sinasabi ng ilang preacher, do not eat your seed. Itanim mo yan. Huwag mong kakainin lahat kasi ikaw ang mawawalan. Principle sa Bible yan. And whether you like it or not, that's the principle here on earth. Kaya nga itong principle na ito, ina-apply ng mga non-Christian, nangyayari naman. Hindi lahat ng mga principle sa Bible, pero ito ay universal principle na kapag nagtanim ka, may aanihin ka. Sabi sa Proverbs 28:22, tingnan nyo, kapag madamot ka sa sarili mo, ano yung stingy, madamot, or kuripot? Ang taong kuripot is eager to get rich and is unaware that poverty awaits him. So, kapag tayo ay kuripot, kapag ikaw ay madamot sa sarili mo, wala kang ibang pagnagdadamutan kundi sarili mo. Poverty is waiting. Parang kapag nagdadamot ka sa ayaw mo magbigay, may provision naman si God, parang sinasabi mo, poverty, welcome sa bahay namin. Principle ito ni God, hindi, kumbaga, I'm not asking from you, ang sinasabi ko na kailangan natin magbigay. Sasabihin ko sa inyo, for 36 years na naging Christian ako, kung aking i-evaluate at sinicheck kung kailan na kami nakaka-receive ng malaki, yung nagbibigay kami. Hindi yung nakatanggap kami ng support. Ang malalaking support na natanggap ko nung kami ay may malaking binibigay. Nagsisid kami. Maging sa mga damit. Itong mga damit, kung bakit ang dami-dami namin damit, kasi nagsisid kami. May nagbiro nga sa akin yan, Pastor, siguro yung, meron tayo pinamimigay, paalis na ito bukas, pupuntang Masbate, itong mga damit, para sa kapatid natin going to, sa Masbate. May nagsabi sa akin, Pastor, siguro pinagpilian mo na. Pero may susunod pa tayo na batch. Kasi hindi kasi 6 na nasako ito eh. Ang sabi sa akin, may nagbiro sa akin, siguro Pastor, pinagpilian mo na yan. That is corruption.
Ang usapan natin, this is for Masbate, not for me and my family. Pati ang mga damit namin, ang iba, nandyan din. So makita nyo ang pinag-uusapan natin is righteousness. Like last week, we are worshiping God by, kumaga, justice and righteousness. So a stingy man is eager to get rich and is unaware that poverty awaits him. The more na nagbibigay kami ng damit, the more na ang daming bumabalik. May mga damit pa kami hindi maisuot. Mga bago. At alam niyo kayo nagbigay nung kung saan nanggagaling problema ni God. Kasi sabi ni God, magbigay ka lang. Kapag kayo kinakapos naman sa pagkain, please give to your neighbor para dumami ang inyong pagkain. Sabi sa Bible, do not be deceived. Hindi mo pwedeng dayain si God. Hindi mo pwedeng baliwalain o tawan-tawanan ang principle sa Bible. A man reaps what he sows. Kung ano ang tinanim mo, aanihin mo. Wala kang tinanim, nag-expect ka. Kapag nag-aani ka na wala kang tinanim, ang tawag nun pagnanakaw. Sa Masbate nung may nagulat kami kasi may nagwawala na may-ari ng palayan. Hinug na hinug ng kanyang palayan. Nung pag-check niya kinabukasan, inaani yung gitna. Sa tabi, wow, ang kapal ng kanyang hinug. Ang palay sa gitna, wala, ninakaw. Wag na wag mong gagawin yon. Hindi makakatulong yon. Ulitin ko sa inyo, kaya kung gusto mong maging selfish sa sarili mo in the positive way, seed more. Sow more so that you can reap more kay God. Yan ang principle ni God. Kaya kung gusto natin nag-work si God because our God is a covenantal God, please give more. Kaya lang paalala sa inyo, huwag kang magbibigay na walang pananampalataya. Ay, ibibigay ko ito dahil sabi ni Pastor Dennis, don't give dahil sinabi ng pastor or ng kaibigan mo. Magbigay ka because you have the faith. I believe, Lord. Tandaan nyo, God is working covenant. Sabi ni God sa Hebrews 11:6, without faith, you cannot please God. So kung gusto mo ma-please si God para mag-work siya sa iyo, give with faith. Sasabihin ko sa inyo, ang aking bisikleta, hindi ko mabilihan ng parts. Pero ngayon, ang ganda-ganda na. Dahil meron kong parts na binigay ko sa aking bayaw, nagulat ako, pinalitan ang aking frame, ang aking seat post na, napalitan, lahat andyan na. So ang idea lang dito na kung may mga bagay kayo na gusto mo, binanggit ko sa inyo, ano yung bagay sa buhay mo, sa bahay ninyo na lagi kayong kinakapos, magtanim ka. Itanim mo. Huwag mo muna itanim ang haligi ninyo, baka matumbang bahay ninyo. Okay, number 2, letter B sa ating point number 1, food supply shortage. Kinakapos ka ba sa iyong pagkain? Okay, sa mga kababayan natin sa Masbate na nanonood dito, na yun yung burden natin na papaano kayo kakain ng marami. Lagi sinasabi natin, kaya kami naghihirap, kinakapos ang pagkain dahil ang gobyerno namin corrupt. Mga kapatid, tandaan natin, hindi connected ang promise ni God sa corruption. Pag sinabi ni God na you will reap what you sow, kahit may corrupt dyan, kahit magnanakaw, may makakarating sa iyo. Yun ang, lagi nating ini-equate na dahil may corruption, hayaan mo sila, God will punish them. Pero sa atin, God will judge us if we are not doing what God is telling us to do. Tandaan natin, you will reap what you sow. That is the God's kingdom standard. Kaya pag wala kang tinanim, kahit walang corruption, walang makakarating sa iyo. He who is kind to the poor, katulad niya, kinakapos kayo ng pagkain, mamigay ka. Kahit kaunting ulam lang. Di ba? Seed. Ang reason kung bakit may mga churches sa Masbate na nagpipreach din ng ating, na hindi sila 211, They came from a Baptist group. Dahil nagsisid tayo nito so that God will bless us wisdom. Hindi kasi tayo nangungupya. Inaaral talaga natin. I'm asking God, Lord, bless me with more wisdom. So para magkaroon tayo ng maraming wisdom, I'm seeding this. May mga churches sa Masbate, they are growing as well, na ito rin ang kanilang series ngayong araw na ito. He who is kind to the poor lends. Ano ba yung lends? Lending. Nagpapautang ka kay God pag tumulong ka sa mahihirap. Matindi yun. So, di ba, lending. And He will reward him for what he has done. Yung ginawa mo, nagkakautang siya, babayaran ka ni God. At si God hindi sinungaling. Kaya gusto nyo magpautang sa marami, gusto nyo i-bless ang sarili ninyo. Remember, this is the fruit of goodness to ourselves. I-apply natin. I-fertilize natin. So, apply the word of God. Pautangin mo ng pautangin si God. Kung ang iba hindi nagbabayad, ito si God. Sabi niya, you will be rewarded. Kailan ibibigay ni God yan? Then, just do it. Kaya kung nakita niyo ako na si Pastor Renes, iba na naman ang damit. Kasi nga, ang dami na nakalagay dyan sa sako, ang dami pang dumarating. Why? We are seeding. If you are seeding, ano na-expect mo? Harvest. Pero kung wala kang siniseed,
ito na naman. Di ba, itong long sleeve sa next week, side B ko na lang. O, pwede rin. O, side B na. Naririnig nyo ba ito lagi sa isipan ninyo? Minsan, iyon at iyon na nga lang, iisang biskwit na nga lang itong aking kakainin. Di ba? Si Satan binubulungan tayo, huwag ka nang magbigay. Kulang na nga sa inyo, ibibigay mo pa. Narinig nyo ba ito lagi? Pinoy poverty mentality. Ito yung still small voice ni Satan. Samantalang ang still small voice ni God, give. Be good to yourself and give. O, tangin mo ako at babayaran kita. Alam nyo ba ang tinuturo ni Satan sa atin? Ang kanyang purpose sa John 10:10? The thief came to steal, kill, and destroy. Ninanakawan, tinuturuan tayo na, Dennis, huwag ka nang magbigay. Ang tinuturo niya, kasi nga kulang na nga sa ibibigay mo pa. Ang sinasabi niya, pag nakawan mo ang sarili mo, huwag mong pakilusin sigad sa sarili mo, ubusin mo na lang yan, sayang yan, mahal yung tinapay na yan. Important pa yung binigay sa inyo, ibibigay mo pa. Kapag ganyan ang yung mentality, anong kahinatan mo, wala kang aanihin. Kung gusto mo imported ang bibigay sa iyo, imported din ang itanim mo. Ang karamihan sa atin, gusto natin mag-ani ng mangga, ang tinatanim natin, kamyas. Pero Lord, dapat mangga. Hindi ba pwede yun? Kung anong puno siya ang bunga. Number 2, seek with kingdom standard. Paano natin hahanapin? With this standard ng righteousness. Ngayon, dito nyo makikita na minsan, dito ko yung binanggit ko kanina, marami sa atin at sa ating kababayan, napaka-bad sa sarili nila. At hindi nila alam na bad pala yung kanilang ginagawa. Balikan na naman natin yung verse na yan. Seek first the kingdom of God and His righteousness, yung katuwiran, yung holiness ni God. And all these things will be given to you as well. Marami tayong ways kung wala kang pera to earn money. Magtrabaho, mag-business, magpalimos, magnakaw. Pero gaano kahalaga itong covenant God na righteousness? Tingnan mo, kapag nagnakaw ka, maaring hindi ka mahuli pero may curse ka kay God dahil kasalanan yun. Pero pag nahuli ka, kulong ka at kahihiyan ng pamilya mo ang inabot ng ginawa mo. What is that? You are not good to yourself. Kaya nga dapat ang basis natin sa ating pagiging good at ginagawa sa ating sarili is may boundary. Kingdom standard. Righteousness. Righteousness. Gusto ko ipakita sa inyo kung gaano kahalaga ang covenant na righteousness. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Nung susunugin ni God ang Sodom and Gomorrah, si Abraham ay nakipag-bargain kay God. Sabi niya, Lord, will you sweep? Wawalisin mo ba ito? Wawalisin mo ba ang mga righteous with the wicked? Kaya gusto ko makita ninyo ito. Kaya katulad niya, may kausap ako na, Pastor Dennis, ang pinaghahandaan ko na ngayon kasi baka atakin kami ng China. Kailangan ko makipunan ng baril. Ang sabi ko sa kanya, si King Jehoshaphat, nag-worship lang. Talo lahat. At ito rin ang gusto kong makita natin. Gawin natin the other way around. Yung paraan ng Panginoon. Will you sweep, Lord, the righteous with the wicked? Verse 24. What if there are 50 righteous people in that land, Sodom and Gomorrah, or in the Philippines? Susunugin mo ba ito? Ilulunod mo ba itong Pilipinas, itong Metro Manila, kung may mga wicked people? Will you really sweep it away and not spare the place? Tandaan nyo, because of the righteousness ng tao, pati ang place na puprotektahan. For the sake of the 50 righteous people in it, sabi ni God sa verse 26, the Lord said, if I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake. Bakit niya i-spare? Because of the righteous people. Kasama ang place. Kaya nung umuulan, bumaba, Lord, hindi kami malulunod. If you are living a righteous living, the kingdom standard of righteousness, you are protected. At alam natin si Abraham nakipagtawaran, paano Lord kung 45? Paano kung 30? Paano kung 20? Nakarating sila sa 10. Sabi ni God, kahit 10, I will spare that place for the sake of the righteous. Kaya kung righteous ka, ang dami mong aanihin kay God. Kaya mga kapatid, let us be good to ourselves. Huwag tayong lumabas sa standard of righteousness dahil kahihiyan mo at hindi mo gugustuhin ang resulta ng pagiging wicked sa buhay. Let us be good to ourselves. Let us fertilize our faith with the goodness of God through His kingdom's righteous standard.
And for our application question, ito lang tanong ko sa bawat isa sa atin. Naintindihan mo ba ang tamang paggamit ng fruit of goodness as fertilizer para sa iyong pag-angat sa buhay? Number 2, anong napulot mo sa Desire God's Kingdom Standard? Ito ng last natin na topic for this July. Next week, faithfulness na tayo. Kaya kung ano man ang napulot mo ngayon, start blessing yourself and your family by applying the Kingdom Standard, seeking the Kingdom Standard, and seeking the Kingdom's righteousness for His glory. Let's pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat. Napakabuti mo sa amin. Alam ko, dumaan man ang baha, marami kaming problema. Lord, this is the time of your promotion. Thank you, God, for calling us to be blessed, more blessed. Hindi ka masaya, Panginoon, na masabi lang namin, i-bless mo naman kami, Lord. But Lord, nasa amin pala ang desisyon kung gusto namin maging blessed, more blessed in this living. I just pray, Panginoon, sa problema, hindi lang nang makasama ko dito sa 211 ng buong Pilipinas. Lord, nagpapakita ito, this is a sign na kami ay madamot, ayaw namin magbigay. And for that reason, hindi ka rin makakilos para i-more bless ang mga Pilipino na kamakababayan namin. Lord, beginning from us, help us, God, na itong aming goodness maging viral, makita sa amin ang pag-angat sa buhay, na ang benefits of the kingdom na enjoy namin, not the gospel, the prosperity gospel, but we are enjoying the benefits so that the world can see us at sasabihin nila, susunodin ako sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya purihin ka, Panginoon, sa new promotions at alam namin, excited kami na uuwi because we're going to see more so that we can experience that to give more, we are more blessed than by just receiving. Purihin ka sa iyong word. Salamat sa kabutihan mo. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpan natin ng malakas ang Panginoon.